Ako, I have to make some disclaimer, mga istorya, na itong aking pong content ay, ano bang tawag nito? I have to make it sure, mga istorya. I have to make it sure on the right term. Check ko muna ng Google. Google ba yan? Or Google? Check ko muna. Okay. My content is apolitical. Ibig sabihin, mga kaistorya, non-partisan itong aking mga content. I'm just trying to analyze bawat pangyayaring nagaganap dito sa ating bansa. Kasama na dito yung mga nangyayari sa atin sa politika. Ngayon, ang isa sa mga pinaka-mainit na issue ngayon sa politika, itong pagkakakulong, pagka-aresto ni former President Rodrigo Duterte doon sa The Hague, Netherlands, sa pamamagitan ng International Criminal Court at itong sa Interpol, na maraming mga bumabangong mga tanong, bakit kailangang litisin pa si former President Rodrigo Duterte sa isang international court? Meron naman tayong maayos at gumaganang justice system dito sa Pilipinas, mga kaistorya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi itong sino ang tama when it comes to legality. Nagkamali ba ang gobyerno? O tama ba ang gobyerno? Hindi ng pag-uusapan natin. Iba ang anggulong pag-uusapan natin, mga kaistorya. But before that, tayo uminom ng Genesis Organic Spirulina para tuloy-tuloy lang ang ating yung mga maliksing pag-iisip sa pag-analyze sa mga pangyayari dito sa ating bansa, sapagkat itong Genesis Organic Spirulina, ito ay hindi synthetic but organic, at itinanim ito sa isang fresh mineral water with a very low pollution ang area niya. Parami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan, ng ating isip, mga istorya. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, mga kaistorya, nandyan po sa ating screen ang kanyang website at ang kanyang mga contact numbers. Pwede nyo pong i-search, pwede nyo pong tawagan. Okay? So, inom muna tayo, mga istorya, para tuloy-tuloy itong ating balitaktakan. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Ito, akin lang to meron akong tinatawag na the Jose Rizal Principle. Kung merong kung ang sikat na mga teleserye dito sa Pilipinas ay gumagamit ng Cinderella Principle, di ba? Common yan eh. Ano ba yung tinatawag na Cinderella Principle ng mga teleserye? Di ba? Karamihan ng mga sikat na teleserye sa Pilipinas, yung bidang babae ay magsisimulang mahirap yan. Di ba? Magsisimulang mahirap, magsisimulang inaapi, tapos yung kanyang knight in shining armor ay isang gwapo, makisig at mayaman na lalaki na kahit napapalibutan ng mga magagandang babae din na kasing yaman niya, ay doon siya na in love, doon sa mahirap na bida. Tapos yung mahirap na bida umangat sa buhay, yumaman, and they live happily ever after. Yun ang Cinderella Principle na ginagamit dito sa Pilipinas sa mga teleserye. At click na click naman, mga kaistorya. Sa politics naman, mga kaistorya, meron akong nakikitang principle na sana mapag-isipan din ito
ng mga nasa gobyerno kung papaano, kung anong gagawin nila, itong tinatawag na Jose Rizal Principle. Nagsimula ito kay Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay meron siyang advocacy. Ang advocacy niya ay palayain ang mga Pilipino sa mapang-aping Kastila. Yun ang advocacy niya. Anong ginawa ng Spanish government sa kanya? Pinakulong. Pinakulong di ba? Pinakulong siya. Pagkatapos na pinakulong si Dr. Jose Rizal, ang ating national hero, pinatay, namatay through execution. After that execution, after namatay si Dr. Jose Rizal, mga kaistorya, doon sumiklab ang revolusyon sa Pilipinas, na sa kalaunan ang naging dahilan bakit na wala ang Spanish government na naghari sa Pilipinas for 300 plus years, mga kaistorya, dahil doon sa nangyari. Merong ipinaglalaban si Dr. Jose Rizal, di ba? Merong ipinaglalaban si Dr. Jose Rizal, tapos dahil sa kanyang ipinaglalaban, nakulong siya. Nung nakulong siya, pinatay siya, namatay siya. Nagalit ang mga Pilipino, sumiklab. Ulitin ko ganito Dr. Jose Rizal, mayroon siyang ipinaglalaban. Ang pinaglalaban niya, palayain ang mga Pilipino sa mapang-aping Kastila. Dinakip, ikinulong si Dr. Jose Rizal ng Spanish government, ipinakulong siya, namatay. After namatay si Dr. Jose Rizal, revolusyon. After sa revolusyon, topple down of the Spanish government. Nawala ang Spanish regime. Okay. Hundreds, 100 ba? 100 ba? Or a lot of years later, dumaan ng mga maraming taon. Dito tayo kay siguraduhin ko muna para hindi ko magkakamali istorya. Ninoy Aquino. Okay. Dito tayo kay Benigno Aquino Jr. o mas kilalang Ninoy Aquino. Okay. Sino kalaban niya? Yung Marcos Sr. Ano ang ipinaglalaban ni Ninoy Aquino Sr.? Ano yung pinaglalaban niya? Pinaglalaban niya na makawala ang mga Pilipino sa diktadoryang gobyerno ni Marcos Sr., ni former President Ferdinand Marcos Sr. Yun yung advocacy niya. Yun ang ipinaglalaban niya. Okay. Kung titingnan niyo mga kaistorya, same principle ang hindi ko alam kung ano bang tawag doon, sinadya or spontaneous lang talaga. Pero kung titingnan nyo, same formula ang nangyari kay Ninoy Aquino, siya nangyari sa ginawa ni Dr. Jose Rizal. Okay? Ano yon? Si Ninoy Aquino, meron siyang ipinaglalaban. Wala sa kamay ng dictatorial government ang mga Pilipino. Anong nangyari kay Ninoy Aquino? Kinulong. Kagaya ni Dr. Jose Rizal, kinulong. After nakulong si Ninoy Aquino Sr., Junior, anong nangyari? Binaril, namatay. Nung namatay si Ninoy Aquino Jr., anong nangyari? Nagkaroon ng revolusyon. Yung EDSA 1, EDSA People Power Revolution. Nung nagkaroon ng revolusyon, anong nangyari sa gobyerno? Anong nangyari sa
Marcos Sr. government. Nawala. Marcos Sr. was exiled to Hawaii. Okay? Ang 21 years na administrasyon ni Marcos Sr. dahil doon sa pagkamatay ni Ninoy Aquino Jr. nawala yon. Napalayas ang mga Marcoses sa Malacanang, pina-exile sa Hawaii. Tingnan niyo mga kaistorya. Same principle kay Dr. Jose Rizal, right? Different situation but same formula ang nangyari. Ang tawag ko dyan mga kaistorya, the Jose Rizal principle. The Jose Rizal principle. Ngayon, dito tayo sa current situation. Dito tayo sa present situation. Sana hindi magagamit or maia-apply, probably sasadyain or spontaneous pa rin, ang Jose Rizal principle sa nangyayari ngayon kay former President Duterte. Si Dr. Jose Rizal meron siyang ipinaglalaban na pinaniniwalaan ng maraming mga Pilipino. Hindi man lahat, pero maraming mga Pilipino ang naniwala sa kanya. Si Ninoy Aquino Jr. meron din siyang ipinaglalaban na pinaniwalaan din ng maraming mga Pilipino, so as former President Rodrigo Roa Duterte meron siyang ipinaglalaban na pinaniniwalaan din ng maraming mga Pilipino. Yun ay ang protektahan ang mga inosenteng sibilyan laban sa mga adik. Yun ang pinaglalaban niya, to make the Philippines secure. Yun ang advocacy niya. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na war on drugs, mga kaistorya. Tingnan nyo, the same, meron silang ipinaglalaban. Anong nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte? Ikinulong din, mga kaistorya. Same formula. Pareho. Bago na nawala ang Spanish government, nakulong si Dr. Jose Rizal. Ninoy Aquino Jr. nakulong din. Dr. Jose Rizal namatay. Ninoy Aquino Jr. namatay. Ano ngayon ang kay former President Duterte? Meron siyang ipinaglalaban, ngayon nakulong. Ano na lang ang kulang, mga kaistorya? Yun ang aking ikinatatakot na sana makita ito ng ating gobyerno, makita ito ng mga political analyst. Sana yung mga political analyst ninyo dyan, na mga matatalino, ay wag lang yung sariling interes ang iisipin. Subok na Jose Rizal principle Yung nangyayari ngayon kay former President Rodrigo Roa Duterte, papunta doon sa Jose Rizal principle Lalong-lalo na matanda na yung tao, 80 years old. Tapos narinig ko mahaba yung trial diyan sa ICC. 'Di ba? Ang second hearing nga September pa September 23, 2025. Ano pa tayo ngayon? When I am recording this vlog, ano pa tayo? March pa tayo, March 17. Okay. So, papaano? Tapos mas may sakit na yon kasi matanda na, marami nang minimaintain na gamot. Di ba? Papaano kung may mangyari sa presidente? May mangyari kay former President Duterte. Oo. Paano kung mamatay si former President Duterte na ganun ang kanyang kalagayan, nasa kulungan ng ICC? Sana pag-isipan ng mabutihan ng ating gobyerno, mga kaistorya. Yun ang aking tinatawag na Jose Rizal principle. Jose Rizal, merong ipinaglalaban, ikinulong, namatay,
revolusyon, nawala ang Spanish government. Ninoy Aquino Jr., meron siyang ipinaglaban, ikinulong, namatay. Revolusyon, nawala ang Marcos Sr. government. Ito naman si Duterte, meron siyang ipinaglalaban, war on drugs, ikinulong, delikado na yung health, paano kung mamatay? Mga istorya. Hindi kaya mai-apply o mangyayari sa kanya yung Jose Rizal Principle? Ano ang ibig kong sabihin, mga istorya? Baka meron pang remedyo, meron pang remedy ang ating gobyerno sa problemang ito, mga istorya. Baka pwedeng magkaroon ng win-win situation sa mga pangyayaring ito. Kasi baka sa ating kagustuhan na mamalagi sa kapangyarihan, baka yun pa ang magiging mitsa ng pagkawala sa kapangyarihan using the Jose Rizal Principle. Tandaan nyo yan. Sana wala. Sinasabi ko nga, I am apolitical. Ang gusto lang namin, mamuhay ng tahimik. Mapa Marcos man yan, or mapa Duterte man yan, kahit sinong uupo dyan. Tahimik lang sana tayo, payapa lang sana tayo. Tuloy-tuloy lang sana tayong maghahanap buhay. Tutukan sana ng ating gobyerno, kung sino man ang magiging gobyerno, kung kahit sino yan, tutukan talaga yung mga totoong issue. Ano ba yung mga totoong issue? Mahal na pagkain, mahal na bilihin, mahal na kuryente, mahal na tubig, pangit na healthcare system, crimes, yun ang mga totoong issue eh. Ano masasabi nyo mga kaistorya? Sana hindi mangyari yung Jose Rizal Principle sa nangyayari ngayon kay former President Duterte. Tandaan nyo yan. Akin yan, aking analysis yan. The Jose Rizal Principle. Ano masasabi nyo mga kaistorya? Please write your comments below mga kaistorya. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow and please help me grow my subscribers by sharing this to your friends. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.